Welcome to our Hana Filipino worship. Wini-welcome ko kayo sa ating Hana Filipino Worship. Today's title is, maybe you might not understand this term, but it's called Camp Life. Ang pamagat ngayon, maaaring hindi ito maging kainti-intindi sa atin, ngunit ito ay ang buhay ng kampo. So what is camp in the beginning? Ano ang kahulugan ng kampo? First of all, you'll be hearing what is camp during the message, but just remember two things. Camp is who we are. Maaari nating laging marinig ang salitang kampo sa mga mensahe, ngunit may dapat lang tayong dalawang tandaan. Ang una ay sino ako. So who we are. Sino ako? First, we are child of God, right? Ang una, ako ay anak ng Diyos. And also we are called as light. At ang pangalawa, tayo ay tinawag bilang mga ilaw. If this is the identity we must enjoy, then this identity of light is our mission in our life. Kung ito ang pagkakakilanlan na dapat nating matamasa, ang ating ilaw, pagiging ilaw, ay ito ang magiging misyon ng ating buhay. So these two things brings one reason, which is reason to live. At ang dalawang bagay na ito ang magbibigay sa atin ng dahilan upang mabuhay. And what is our reason to live? At ano ang dahilan? Bakit tayo dapat mabuhay? To enjoy the identity that we are His child. Ito ay na matamasa natin ang pagiging anak ng Diyos. And also shine in the light of Christ that is within me, which is my mission of my life. At ating magliwanag ang liwanag ng Diyos na nasa akin bilang aking misyon. So that's the reason why I'm living today. At ito ang rason bakit ako ay nabubuhay ngayon. But this is what Jesus told us in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. At ito din ang sinabi ni Jesus sa atin na makikita sa Mateo 28, 18 hanggang 20. Jesus said to us to make disciples of all nations. Sinabi ni Jesus na dapat tayong gumawa ng mga disipulo hanggang sa dulo ng daigdig. So it's not just living as child of God and done. Hindi lamang na ako ay mamumuhay bilang anak ng Diyos at tapos na. It is enjoying the fact that we can share this gospel to others. Ngunit ito ay ang pagtatamasa ng katotohanan na kaya kong ibigay ang mensaheng ito sa maraming tao. If you look at the last verse, it says, I'll be with you until the ends of the earth. Kung titingnan natin ang huling bersikulo, sinasabi na siya ay kasama natin hanggang sa dulo ng daigdig. So it is not yourself who is existing because you have something of your own strength. At ito ay nangangahulugan na hindi ikaw ang gumagawa dahil sa sarili mong lakas. It is who is with you, the true source of everything. Ngunit kung sino ang kasama mo na siyang tunay na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. So camp life means enjoying these two things. Kaya ang ibig sabihin ng buhay ng kampo ay ang pagtamasa at pag-enjoy ng dalawang bagay na ito. So who are we reading today in our scripture is the life of David. At ang binasa natin sa ngayon ay patungkol sa buhay ni David. We all know who is David, right? At kilala natin kung sino si David, di ba? People know that David is Jewish. He's from Israel. Alam natin na siya ay isang Hudyo, siya ay galing sa Israel. Even the star of Israel flag is the David 5 points. At kung titingnan natin ang bituin na nasa watawat ng Israel, ito ay patungkol sa bituin ni David. So even non-believers know who is David. Kahit ang mga hindi mananampalataya ay kilala nila kung sino si David. He was a king. Siya ay isang hari. He defeated Goliath, who was impossible to imagine. At tinalo niya si Goliath na kung titingnan natin ay imposibleng matalo. But for us, what is David's true identity then? Ngunit ano ang tunay na pagkakakilanlan ni David? Today we read, and he was someone who enjoyed these two things.
Ngunit sa binasa natin ngayon, nakita natin na siya ang taong nagtamasa o nag-enjoy ng dalawang bagay na ito. So, instead of being a king, he was a shepherd. At ibig sabihin na kaysa sa pagiging hari, siya ay isang nag-aalaga ng tupa. So, a shepherd is always doing what? Is shepherding the sheep, right? Ano ang pastol ng mga tupa? Ibig sabihin, sila ay nag-aalaga ng mga tupa. But if you look at the scripture, who is our shepherd is the Lord Jesus Christ. Ngunit kung titingnan natin sa salita ng Diyos, sinasabi doon na ang ating pastol ay si Jesucristo. It means that David was having the identity of what? That he is the shepherd, but he was ruled by the true shepherd, Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin si David, ano ang kanyang pagkakakilanlan? Siya ay isang pastol ng mga tupa, ngunit ang katotohanan siya ay pinamumunuan ng tunay na pastol na si Jesucristo. That's why David enjoyed camp, which is this, every day. Kaya kung titingnan natin, si David ay tunay niyang in-enjoy ang camp sa araw-araw. That's why we need to enjoy this life, the life of camp every day. Kaya ang buhay, kampo na ito ay dapat nating ma-enjoy araw-araw. What does that mean? Ano ang kahulugan nito? David always had constant battles, right? Kung titingnan natin, si David ay laging mayroong pakikipaglaban. He was persecuted by Saul. At siya ay laging gustong atakihin ni Saul. Also, he had Absalom rebel against him. At kahit ang anak niyang si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya. So we can think that he was running away, but he was not just escaping, right? Kaya kung titingnan natin, dahil dito parang siya ay tumatakas, ngunit hindi ito ang nangyari. He was going deeper into the gospel. Ngunit siya ay tunay na-enjoy niya ng mas malalim ang gospel. He was running towards the light of Christ. At siya ay tumatakbo papunta sa liwanag ni Kristo. How many times we run away from the problems, right? Ilang beses na ba sa buhay mo na ikaw ay tumakbo sa mga problema na meron ka? Because David did it that way too, right? Pagkat kung titingnan natin, parang ganun din ang ginawa ni David. But he was not running away. Ngunit ang katotohanan, hindi siya tumatakbo palayo sa mga nangyari sa kanya. He was seeking for a greater and powerful than the problem. Ngunit ang kanyang ginawa ay hinahanap niya kung sino ang mas makapangyarihan at mas malaki kaysa sa problema. That's why problems will not be problems the moment we realize where are we now. Kaya ang problema ay hindi problema kung alam natin kung nasaan tayo ngayon. Where are we right now is in Christ, right? Nasaan ba tayo ngayon? Tayo ay nasa kay Kristo. That's why every day enjoying this camp is, let me write this, running towards Christ. Kaya ang pag-i-enjoy na pang-araw-araw ay tunay na pagpunta patungo kay Kristo. You can read so many Psalms. In Psalms 27 verse 1, what does it says? It says, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Kaya kung titingnan natin sa salita, sinasabi sa mga awit 27:1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, kanino pa ako tatakbo? Sino ang aking katatakutan? And Psalm 16:1, what does it say? It says, "Keep me safe, my God, for in you I take refuge." At kung titingnan natin sa mga awit 16:1, sinasabi dito na, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. He's not asking for, "Oh God, solve this problem for me." Hindi niya sinasabi sa Diyos na, Panginoon, bigyan mo ng solusyon ang problemang ito. He's not saying, "Get rid of Saul." At tanggalin mo na si Saul.
get rid of my persecutors. At tanggalin mo na ang mga taong gustong kumalaban sa akin. He did not pray for that. Hindi ganoon ang kanyang Rather, panalangin. he went to who? To Christ. Ngunit siya ay pumunta kay Kristo. He took refuge in Christ. At siya ay nanganlong kay Kristo. David is someone who had victory over Goliath. Kung titignan natin, si David ang siyang tumalo kay Goliath. So Saul is nothing for him actually. At si Saul ay walang halaga para sa kanya. He can defeat Saul anytime. At kaya niyang talunin kahit anong oras si Saul. But he did not do that. Ngunit hindi niya ito ginawa. Because fighting and winning the battle with his strength is not the true precious thing. Pagkat alam niya na ang pakikipaglaban at ang manalo sa laban ng iyon ay hindi ang napakahalagang bagay. Where can we see that? In 1 Samuel 16 verse 7. Kaya kung titingnan natin ang unang Samuel 16:7. What was the heart of David? Ano ang nasa puso ni David? It was not what people think that shows in appearance, but in 16:13 says, his heart was centered to the gospel. Ang nakita kay David ay hindi ang kanyang panlabas na anyo. Kung titingnan natin sa unang Samuel 16:13, sinasabi na ang kanyang puso ay nakasentro sa Diyos. So what is the real fight that we should do every day? Kaya ano ang pakikipaglaban na dapat nating gawin araw-araw? With our own standards. Gamit ang ating pansariling mga pamantayan. It's really fighting against our own standards. Ang dapat nating pakikipaglaban ay ang labanan ang ating sariling pamantayan. How many times David would have thought to get rid of Saul? Sa tingin nyo, ilang beses na naisip ni David na kanya na lang patayin si Saul? Probably many times. Baka naisip niya ng maraming beses. How many things David could have done the moment his son rebelled against him when he was a king? At ano sa tingin nyo ang mga nagawa ni David nung nagrebelde ang kanyang anak na sa Absalom laban sa kanya? Many things. Maraming bagay ang pwede niyang magawa noon. But he did not take his thunders. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang batayan. He fought really the true battle. Pagkat tunay niyang nilabanan ang totoong pakikipaglaban. Because if the gospel is not my standard, everything will fall apart. Pagkat kung ang gospel ay hindi aking pamantayan, ang lahat ay mawawasak. Do you truly believe that? Naniniwala ba kayo dito? Many Christians are losing this battle. Maraming mga Kristiyano ang tunay na huhulog sa pakikipaglaban na ito. My own criterias. Pagkat ang aking sariling mga kriteria. But God, that's not fair. Pagkat sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi yan patas. Then what is fair? Ano ngayon ang patas? For God's perspective, what do you think is fair then? Para sa tingin nyo, para sa pagtingin ng Diyos, ano ang patas? In other words, when we have the gospel as a standard of ours, then people start to recognize this. This is a person of God. Ibig sabihin, kung ang ating pamantayan ay ang gospel, makikita ng ibang tao na tayo ay tunay na mga galing sa Diyos. And God is with him. They start to say it. At sasabihin nila na ang Diyos ay kasama ng taong ito. So, it's not like behaving well and being a good Christian, right? Hindi ibig sabihin na ikaw ay napakabuti at wala kang gagawing masama bilang Kristiyano. I can tell you one thing. You can do 10 good things, and if you make one mistake to one person, that one mistake is everything. Kung alam ninyo, kung gagawa ka ng 10 mga kabutihan at mayroon kang isang masamang nagawa, ang titingnan nila ay ang isang masama na iyong nagawa. All the 10 things you did good for them. Ang lahat ng 10 bagay na magandang ginawa mo para sa kanila. You put money, time, everything. Nagbigay ka ng iyong pera, ng iyong oras, at lahat ng bagay. But one mistake. Ngunit kung ikaw ay magkaroon ng isang pagkakamali, erase everything. Lahat ay kanilang makakalimutan. This is how man is
ganito ang tao. But even though we lack in many parts, if the standard is the gospel, people see this in you. Ngunit kung tayo ay nagkukulang sa mga maraming bagay, ngunit ang iyong batayan ay ang gospel, ang ito ang makikita ng mga tao sa iyo na kasama mo ang Diyos. Today, everybody who's listening, think about what do people see in me? Sa mga nakikinig ngayon, dapat niyong pag-isipan, ano ba ang nakikita ng mga ibang tao kung ako ay kanilang tinitingnan? Imagine if they see Myla and they, oh, Myla again. Kung isipin natin, no, kung nakita nila si Myla at sasabihin nila, ay nako, si Myla na naman. Oh, Riza again. Ay nako, si Riza na naman. Why? That shouldn't happen, right? Hindi ito ang dapat mangyari, di ba? They would be, I don't know how, but Myla, God is with her. Ngunit dapat ang isipin or sabihin nila ay kung makita nila si Myla, nakikita nila na kasama niya ang Diyos. I don't know why, but our konsanim, God is with her. Hindi nila maipaliwanag, pero pag nakita nila si Senior Deaconess, nakikita nila na kasama niya ang Diyos. That's real camp. At ito ang tunay na kampo. But people don't realize. Ngunit hindi ito naiintindihan ng mga tao. Evangelism is something that you enjoy and it shows what you enjoy. Ang ibig sabihin ng ebanghelismo ay ikaw ay nag-i-enjoy at lumalabas ng natural ang iyong ini-enjoy. Can you change another person? Kaya mo bang baguhin ang isang tao? Then let's ask ourselves, can you change yourself tomorrow? Kaya tanungin mo rin ang iyong sarili, kaya mo bang baguhin ang iyong sarili bukas? No. Hindi. But if God wants to change you tomorrow, ngunit kung gusto ng Diyos na baguhin ka bukas, can someone stop it? meron bang makakapigil nito? Same thing. Ito ay katulad We na bagay. cannot change people. Hindi natin kayang baguhin ang tao. But if this is shown to them, God works through their life. Ngunit kung ito ang kanilang makikita, tunay na gagawa ang Diyos sa buhay nila. That's why, with that change, now you need to take it to what? The life of a church. At sa pagbabago na nangyaring iyon, ngayon, dapat ang buhay mo ay ang buhay na nasa simbahan. Worship. At ito ay tumutukoy sa pagsamba. David had everything, but he wanted to be closer to the temple. Si David, nasa kanya na ang lahat, ngunit ang kanyang tunay na ginusto ay maging sentro sa templo. It's not about, if I go to church, God is closer. If I don't go to church, God is far away. That's not the topic of this. Hindi ang ibig sabihin nito na kapag ako'y pumunta ng simbahan, malapit sa akin ang Diyos. Kung hindi ako pumunta ng simbahan, malayo sa akin ang Diyos. Hindi ito ang pinag-uusapan natin. Is worship your greatest desire and the center of your life? Ang ibig sabihin, ang pagsamba ba ang pinakagusto mo sa iyong buhay at ito ba ang sentro ng iyong buhay? In other words, church and worship is a time to receive grace. Ibig sabihin, ang simbahan at ang pagsamba ay ang oras upang tunay na ikaw ay makatanggap ng grasya. In worship, the Holy Spirit takes over in your life. At sa pamamagitan ng pagsamba, ang banal na espiritu ang siyang mangunguna sa iyong buhay. In worship, the word is being fulfilled. At sa loob ng pagsamba, ang salita ay tunay na nagkakaroon ng kaganapan. And also, evangelism starts to open. At nagbubukas ang gawain ng ebanghelisasyon. But eventually, it is what God really desires is to raise disciples. At sa kalaunan, ang tunay na kagustuhan ng Diyos na maitatag ang mga disipulo ang siyang mangyayari. That's why prayer is not asking for answers only. Kaya't ang panalangin ay hindi ikaw ay gusto mong makatanggap ng mga sagot. Prayer is actually having that time to look upon to who? To God only. Ang panalangin ay ang oras upang ikaw ay tumingin kanino lamang sa Diyos. If your eyes is fixed to Him, then answers
will flow naturally in your life. Kung ang iyong mga mata ay nakatuon sa Diyos, ang mga sagot ay natural na lamang na dadaloy sa iyong buhay. If you're receiving answers naturally, you don't need to try hard. Kung ikaw ay natural na nakakatanggap ng mga sagot, hindi mo na kailangang gumawa ng or magpakahirap sa iyong buhay. Many Christians are trying too hard to show their answers. Maraming mga Kristiyano ang nagpapakahirap upang maipakita ang mga sagot na nangyayari sa kanilang buhay. Don't fall into that trap. Dapat hindi tayo mahulog sa mga ganitong patibong. Your life should be centered to worship first. Ang iyong buhay ay dapat nakasentro sa pagsamba unang-una sa lahat. So the conclusion is what? Kaya sa konklusyon, what is your identity? What is our identity? ano ba ang iyong tunay na identidad, pagkakakilanlan? Let's go back to the introduction. Our identity is being the light. Kung babalikan natin ang introduksyon, ang ating pagkakakilanlan ay ang pagiging ilaw. And what does light do? At ano ang ginagawa ng ilaw? Shines, right? Ang ilaw ay nagliliwanag And get rid of what? Darkness. at kanyang inaalis ang kadiliman. There's so many things in us that is oppressing our life, and this is not from God. It is darkness. Maraming mga bagay ang nagpapahirap sa ating buhay at ito ay hindi galing sa Diyos, ito ay ang kadiliman. Last week, I was in a evangelism camp with remnants. Nung nakaraang linggo ay merong gawain ng ebanghelisasyon na kasama ko ang mga kabataan sa simbahan. There were a lot of adults, but I was in charge of the remnants. Marami din kaming mga kasama na may mga edad na, ngunit ako ay nakadestino para sa maging kasama ng mga kabataan. And I was with also like our deaconess daughter, Hannah. At kasama ko din ang kasama natin ngayon na senior deaconess, ang kanyang anak na si Hannah. I was like, wow. Incredible children's. At ako ay napahanga sa mga batang ito. In a good way. Sa magandang bagay. So we had 2 days together. So 2 araw kaming magkasama sa gawaing ebanghelisasyon. I asked them, why did you come? At tinanong ko sila kung bakit sila sumama sa gawaing iyon. And one remnant said, I want to experience evangelism. At sinabi ng isang remnant, na isang kabataan na gusto kong ma-experience ang tinatawag na ebanghelisasyon. And I told them, what is evangelism then? At kaya tinanong ko sila, ano ba ang ebanghelisasyon? We are now in this university. Kami What is evangelism then? Kami ay nagpunta sa isang universidad at tinatanong ko sa kanila, ano nga ba ang ebanghelisasyon? And they're like, just looking at me. At sila ay nakatingin lamang sa akin. And I asked them again, what do you want to do here then? At tinanong ko sila ulit, ano ba ang gusto nyong gawin sa lugar na iyon? I don't know. Maybe we can meet someone and share the gospel, right? Parang hindi nila alam at nasabi nila na baka meron kaming makatagpo na isang na tao at kahit baka doon sa kanya ay aking ibahagi ang gospel. And we were working together, and so many students, right? And they could not talk, right? They could not speak. At kami ay habang naglalakad sa loob ng universidad, napakaraming mga estudyante, ngunit ang mga kasama kong kabataan ay hindi makapagsalita. And they were like, I couldn't speak to anyone today. At sinabi nila sa sarili nila na hindi ko kayang magsalita para sa ibang tao ngayon. I told them, that's evangelism. At sinabi ko sa kanila na yan ang gawain ng ebanghelisasyon. Not being able also is evangelism. Na hindi mo kayang gawin, ito ay ebanghelisasyon. We have the concept of God's answer as just good things. Meron tayong konsepto na ang mga bagay na sa Diyos ay ang mga magagandang bagay lamang.
We think the evangelist means like boom, 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 boom everywhere. Iniisip natin na ang gawain ng ebanghelisasyon ay dito, dito, dito at maraming bagay ang nangyayari. And then we had a time to hear Hannah's forum about her journey in Seoul. At merong oras na si Hannah ay nakapagbigay ng kanyang forum patungkol sa kanyang naging paglalakbay sa Seoul. She shared this like for 10 minutes. At kanyang ibinahagi iyon ng 10 minuto. And she was sharing, a lot of things and she said about this. Grace. At marami siyang mga naibahagi, ngunit ang parang sentro ng kanyang sinasabi ay nasa grasya. In what time? In worship. Sa anong oras? Sa oras ng pagsamba. Like, it was just once in worship. Didn't even think about it. But it was in worship time that God gave her grace. May isang beses sa pagsambang iyon, sa oras na iyon, na tunay niyang natanggap ang grasya ng Diyos. And she says that that's her turning point now. At yun ang naging dahilan na siya ay tunay na nanumbalik. And I told, that's your evangelism. At sinabi ko sa kanya na iyan ang gawaing ebanghelismo para sa iyo. Now you can share to any remnant. You can do whatever you want in your life, but if there's no worship, there's nothing. Kaya kaya mo nang ibahagi sa ibang mga kabataan din na kaya mong gawin lahat ng bagay sa buhay mo. Ngunit kung walang pagsamba, ito ay lahat walang halaga. That's real evangelism. At ito ang tunay na ebanghelisasyon. But who helped her for this? At sino ang tumulong sa kanya dito? Our deaconess who knows the precious about worship, right? Ang ating senior deaconess na tunay na nakakaalam kung ano ang halaga ng pagsamba. She even negotiated with her. I'm not going to give you money if you don't go to worship. If you don't listen to the prayer journals, you're not going to transcribe. I'm not going to give you anything. At ang kanyang ina ay nagkaroon ng negosasyon kasama ang kanyang anak na kung hindi mo to gagawin, hindi kita bibigyan ng pera. Ganon. But if God works in the life of that person, we don't know what's going to happen actually. Ngunit kung tunay na gumawa ang Diyos sa buhay ng taong iyan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. For 2 days for me was realizing, worship, camp life is everything. Kaya sa akin, sa 2 araw na yon, ang pagsamba at ang buhay na kampo, ito ang lahat-lahat. No matter what you do in your life, what future you're going to have, you're children of God and you're called as light. Ano pa man ang iyong gawin ngayon at ang iyong hinaharap, ang dapat mong tunay na maintindihan na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay isang ilaw. And she's also, her dream is to be a K-pop idol, right? At ang binabanggit ko kaninang bata, ang gusto niyang maging sa paglaki ay maging K-pop idol. And she says, but I'm not going to go to university. At sinabi niya na ayaw niyang pumunta ng universidad. But the second day, we made a meeting with another student that is in the back, to meet with these remnants. At sa pangalawang araw, meron kaming nakatagpo na isa ring kabataan na galing ng simbahan. And with the remnant and the other remnant, we start to see the campus and also the faculty, which is music also over there. At nung araw na yon, kasama ang kabataang ito na nandoon nag-aaral sa universidad na yon, nakita namin ang buong campus at nakita namin ang iba't ibang lugar sa universidad na yon. And downstairs, there's a dancing team too. At meron ding parte doon na mga mananayaw. And she was like, wow. At siya ay namangha sa kanyang mga nakita. I was like, our remnants, they need to see. At na aking naisip na para sa ating mga kabataan, dapat nilang makita ng personal. But seeing with who is very important.
Ngunit ang pinakamahalaga ay sino ang kasama nila habang nakikita nila ang mga bagay-bagay. And with what reason? At ano ang rason nila? For camp reason, we went to City University. Para sa rason na nagagawin ang ibanghelisasyon sa kampong iyon, sa lugar na iyon, kami ay pumunta. Probably a lot of things she's thinking. Siguro marami siyang mga iniisip na bagay. And I realized because now they say hi more happy when they see me. At naisip ko we yun. got closer. At ngayon, dahil nakikita ko na sila ay bumabati sa akin at aking nararamdaman na sila ay ngayon mas close sila sa akin. But why am I sharing this very long example is because if we don't have this reason, it's just, living. Bakit ko sinabi ang istoryang ito? Pagkat gusto kong sabihin sa inyo na kung wala tayong rason, walang tunay na rason para mabuhay. Next week, 6-7 October. Is this, in other words? At sa October 6 at 7 sa mangyayaring camp, ito ay patungkol din dito. We're not doing this to change your life like 360 degrees and you become rich and you become successful. That's not for that. Hindi natin gagawin ito upang kayo ay mabago ng buong-buo at magkaroon ng maraming pera o magkaroon ng napakalaking tagumpay sa buhay. Hindi ito ang ating dahilan. It is for this reason. Ang tunay na dahilan ay ang makikita natin dito. That's why we're gathering on 6-7, right? Kaya tayo ay magtitipon-tipon sa 6 at sa 7. So I hope that during this week, let's really enjoy a life that enjoys these two things, child of God and being the light. Nawa sa linggong ito ay tunay na ating ma-enjoy ang pagiging anak ng Diyos at ang pagiging ilaw. This coming Saturday. 잘 가요. At ang isang kasama namin dito ay aalis ngayong Sabado. You're going to camp. At siya ay pupunta sa camp. Not to do something. Hindi para gumawa ng This is mga bagay. your life. Ito ay ang kanyang buhay. So with that identity, you live this week and you go. Kaya sa pamamagitan ng identity na yan, na pagkakakilanlan, iyong ipapamuhay ang buong linggong ito at ikaw ay pupunta. To the point that even though I'm in Philippines, even though I'm in Korea, it doesn't matter. It's the same thing. Na iyong makikita, kahit ako ay nandito sa Korea o nasa Pilipinas, kahit nasaan man ako, ito ay katulad na bagay. To that point, you need to become camp life. At ito ang dapat na mag-lead sa iyo na masabi na ito ang buhay ng kampo. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for our precious children of yours who are worshiping you in truth and in spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na kasama namin ngayon na magsamba sa espiritu at katotohanan. God, pour them different grace upon all of the listeners of your word who have their only answer in you. Tunay mong puspusin, Panginoon, ng iyong grasya ang lahat na nakikinig sa iyo na ang kanilang sagot ay manggaling lamang kay Kristo. Make us as you have planned before we were created, which is being disciple of yours. Tunay na gawin mo kami kung ano ang una mo pang nakaplano bago mo pa kami gawin, ang tunay na maging iyong mga disipulo. You know that we have a lot of circumstances surrounding us right now. Alam mo po, Panginoon, na maraming mga sitwasyon na meron kami ngayon. But let us have our eyes fixed to Jehovah Christ only. Ngunit tunay na ang aming mga mata ay sa aming Panginoon lamang. By the grace of the Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the guidance, and the working of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos who are residing in Daegu, and specifically who are listening online, holding on to your only covenant of Christ, knowing that grace is everything,
Gospel is everything. Be with them now and forever and ever. Amen. Amin. Kamsahamnida.